Nababahala po ang mga overseas voters sa gitnang silangan sa pag-leak ng kanilang personal information matapos po ma-hack ang COMELEC website. Sinisisi nila ang kapabayaan ng COMELEC sa kawalan ng sapat na security sa kanilang website. Mula po Kuwait, may balitang global ang ating senior correspondent Maxi Santiago. Sa Kuwait, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga botante sa embahada at usap-usapan sa mga overseas voters dito ang pag-leak ng kanilang personal information matapos ma-hack ang COMELEC website. Parang shock lang ba at the first instance na shock ako, pero parang iniisip ko paano pa natin maprotektahan mismo yung ating privacy. Nababahala ang ilan. Parang sa akin, hindi na po ako secured, tsaka at risk na po yung buhay ko. Kasi kahit sino lang pwede maka-access ng ano natin. Tsaka sana hindi po hinayaan ng gobyerno ron. Nag-alala rin ang iba sa seguridad ng kanilang balota, lalo na ngayon sa automated election system. Pwede na gamitin nila sa pandataraya ito. Kasi ano bang purpose nung nag-hack nun? Siyempre something na mali. Sa Jeddah, Saudi Arabia, usap-usapan din ngayon sa mga botante sa konsulado ang information leak. Karamihan sa kanila nababahala. As for me, as a OFW, marami akong account sa Pilipinas na pwede nilang i-hack din yon. In one click makukuha nila. Ang cybercrime ngayon is napakabilis. Napakabilis po. One single minute, makukuha nila lahat ng pera mo. It is a threat to the privacy of all Filipino at pwedeng gamitin yan sa mga illegal na pamaraan. Kahit sino lang pala pwede maka-access nun. So, delikado po yung buhay natin. Ang iba naman, sinisi ang COMELEC. Kapabayaan ito ng Commission of Election. Gawa ng alam na nila na magkakaroon ng election, hindi sila naging stricto sa mga ganitong bagay. Dapat pinaghandaan na nila ito na para hindi mahakpo ang anumang personal information ng lahat ng mga bumuboto. Dagdag ng ibang OFW, ang information leak ay babala sa mga nagsusulong ng National ID System sa Pilipinas. Dahil sa nangyaring hacking, nagkaroon tuloy ng dahilan, ng malaking dahilan ang mga opponents ng National ID System para huwag munang ituloy ito. Dapat pag-aralan mabuti na magkaroon ng security ang ating mga pansariling impormasyon. Panawagan ng mga Pinoy sa gitnang silangan sa gobyerno, huwag isawalang bahala ang information leak, lalo na't seguridad na ng buhay nila ang nakataya rito. Mas paigtingin ang cybersecurity sa lahat ng mga government websites. Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait.